Magandang araw po muli sa kanila. Pakisabi sa katabi mo, magandang araw. Yan, bumawi ka, sabi mo, mas maganda ka pa sa araw. Yan, okay. Manyayaan ko po tayong lahat ay pananandalian ay tumayo, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Muli sa araw na ipinagkaloob Diyos sa amin, kami mapagtipon dito. Dalangin ko, Panginoon, na ang banal na Espiritu mo ang siya magtuturo sa amin at ang pangalan mo ay maluwalhati. Kayo po ang maluwalhati sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Kristo, kami nananalangin. Amen. Okay, tayo po ay magbalik tanaw. Naalala niyo po, inaamin ko na kailangan ko ng tulong. Sabihin mo, tulong! Yan ang ginawa natin. Alam mo kapatid, hanggang di mo inaamin na kailangan mong tulong, wala po tayong solusyon sa ating problema. Yan po natutunan natin kay Brother Arvin, siya po yung nagturo sa ating pag-amin na kailangan natin ng tulong. Inaamin ko na ako ay walang kakayahan itigil ang paggamit ng droga at ang buhay ko ay kagulo. Yun po yung natin ginawa. Inamin natin na hindi natin kaya magbago at ang buhay natin ay nagkagulo na. Naalala nyo, nung huli ako yung nagturo dito, ang ating tinalakay yung pag-asa. Bagamat hindi natin kaya at ang buhay natin nagkagulo, nabatid natin sa ating pag-aaral itong prinsipyong ito. Basahin natin. Sabay-sabay po natin basahin. Naniniwala ako na may Diyos na nagmamahal sa akin at siya lamang ang may kapangyarihang baguhin ako. Sabi nga nila, kahit anong plano mo, kahit anong gawin mo magbago, hindi mo kaya. Willpower is not powerful enough. Ika nga, ang ating kakayahan, hindi natin kaya magbago. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At yan po ang ginawa natin noong nakaraan. Sinasabi rito sa unang 1:12, sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Maaari ko bang makita, sino po dito ang mga tumanggap na sa Panginoon Jesucristo bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas? Pakitaas po ang kamay. Yan. Ang pangakong to ay para sa iyo. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay nakapag-isa, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, brother, sister, tayo pong lahat ay magkakapatid na. Simula ngayon, meron ka ng kamag-anak na kalbo. Bakit? Tayo po ay magkakapatid na sa Panginoon. Amen po ba? Kita mo, nag-amen ka na rin. Tingnan natin, tuloy natin. Sabi rito, Laban, naalala nyo, nung ating tayo turuan ni Pastor Danny, tungkol sa ating laban, patungkol sa tukso. Sabi sa Santiago 1:14, basahin natin. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at napatangay sa sariling pita. Itinuro po sa atin ni Kuya Danny na meron pong tukso, pero tayo po'y matutokso lamang. Depende sa ating puso. Natutunan po natin yan. Tutuloy natin ngayon. Paglilinis. Alam mo kapatid, ang problema talaga ay nasa puso. Ngayong araw na to, titingnan natin paano ba? Ngayon, ako'y sumuko na. Tinanggap ko na si Kristo bilang tagapagligtas. Naniniwala akong mahal niya ako, kaya niya akong baguhin. Pero alam mo kapatid, ang ayaw ng Diyos, nadalhin po natin yung mga konsensya, yung mga maling kaisipan patungkol sa mga nangyari sa nakaraan. Ang gusto niya, tayo po yung magpatuloy sa ating recovery na tinatawag. Aminin ang mga pagkakamali sa sarili, sa Diyos, at sa isang taong pinagkakatiwalaan. So ngayong pag-aaral natin, tatlong bagay po. Unang-una, aminin mo muna sa sarili mo. Lahat ng pagkakamali mo. Pangalawa, sa Diyos. Pangatlo, sa isang taong mapagkakatiwalaan. Mapalad ang mga may malinis na puso. Alam mo, Brad, sa totoo lang, yan ang hinahanap natin lahat. Sa dami ng kalokohan natin nagawa sa buhay natin. Alam mo, kung totoo, minsan di tayo makatulog hanggang di tayo tumitira, hanggang di tayo umiinom, hanggang di tayo lango sa droga o sa alak. Bakit? Binabagabag tayo ng konsyensya natin. Napakarami na natin nagawa rito. Dito lang sa ating pagtitipon, ako'y makakasiguro. Simula hanggang ngayon, nagsisisi ka, ba't mo nagawa yung bagay na ginawa mo? Na ikaw lamang ang nakakalamat ang Diyos. O maari, yung mga taong minamahal mo, sila pa ang nagawa mo ng kawalang hiyaan. Alam mo, nakakalungkot na ito'y dinadala natin. Nakakalungkot na ito'y nangyari. Pero sa biyaya ng Diyos,
Pwede po tayo malinis sa lahat ng ating pagkakamali. Mapalad ang may malinis na puso. Lista mo ang mga pagkakamali mo. Yan po ang pinakaunang gagawin natin. Ililista mo ang lahat ng pagkakamali mo. Oh, di ba? Ano nasa isip mo ngayon? Hindi mo kayang tanggapin na mawawala na ang bato o damo o droga sa buhay mo. Alam mo kapatid, ang gagawin mo ngayon, hindi mo muna pipilitin tanggalin. Ang gagawin natin ngayon, ililista mo lang muna lahat. Lahat ng mga pagkakamali mo. Yung pagdodroga mo, panloloko mo, hindi ko alam kung ano mga ginawa mo sa mga mahal mo sa buhay, ililista mo lang muna lahat yan. Halimbawa, may utang ka. Pagdating ng panahon, dapat kailangan bayaran mo rin yan. Paano kung sobrang laki ng utang mo, hindi mo na ililista kasi hindi mo kaya? Ang gusto kong gawin mo ngayon, ilista mo lang muna. No? Hindi ngayon. At yan ay gagawin mo pag ikay nag-iisa na. Huwag mong pakita sa ibang tao yung listahan na yan. Sa pamamagitan mo at ang Diyos lamang, kayong dalawa lang. Ilista mo lahat ng iyong pagkakamali. Okay ba yun? Okay. Gagawin mo yan pagkatapos nito, pag uwi mo sa bahay. Siguro sa buong linggong ito, isulat mo lang lahat ng pagkakamali mo. Okay. Filipos 2:13, naalala nyo, tinalakay natin to. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So yung kakayahan at pagnanasang pagbabago kay Lord pa rin manggagaling yun, sa Diyos pa rin. So gagawin mo lang, ililista mo lang lahat ng iyong pagkakamali. Jeremiah 17:9, ano sinasabi? Basahin po natin. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Alam mo, kung aasa ka lang sa sarili mo, baka isulat mo doon, ako'y biktima. Ako naman, kaya ako gumawa ng ganito dahil sa ginawa nila. Huwag mo intindihin. Alam ko, dito sa lugar na ito, sa ating pagtitipon, marami dito nasaktan din. Na kaya ka nagkaganyan, marahil dahil din sa kanila. Ang bigyan mo ng toon, yung iyong pagkakamali. Yung pagkakamali na iba, huwag mo muna isipin yon. Okay? So, paano natin ililista? Hindi po tayo asa sa ating talino, sa ating memory, ika nga, para matandaan. Ano nga ba yung mga ginawa ko? Alam mo, kasama natin ng Diyos dyan. Sinasabi rito, sa awit 139:23-24, ano sabi? Basahin natin, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon. Kung ano ang aking nais, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. So, sino po ang gagawa ng pagsasaliksik? Ang Diyos. So, habang ginagawa po natin listahan, tayo po nananalangin, Panginoon, ilagay mo sa aking pag-iisip ang lahat ng aking nagawa, sapagkat gaya na sinabi mo, mapalad ang malinis ang puso. Ang pakay ko ngayon, malinis ang aking puso. Okay ba yon? Ganun po natin gagawin. Sa biyaya ng Diyos, tayo po'y gagabayan niya habang isinusulat natin lahat ng mga bagay na nagawa natin. Marami po sa atin, nangyari din sa akin yan. Sa katunayan, meron akong kaibigan. Hindi po siya makapagpatuloy sa pagbabago. Tinanggap niya na ang Panginoon. Sa puso niya, ayaw niya na magdroga. Alam mo kapatid, nakikita niya, balik lang siya ng balik sa kanyang maling gawa. Makikita natin. Alam mo, ang tinatawag na guilt o konsensya. Para po yung mga tanikala na nasa atin. Hinahatak tayong pabalik. Kailangan mo makalaya sa iyong guilt, sa iyong konsensya sa mga nagawa mo. Kailangan ipalinis natin sa Panginoon yan. Lista mo ang mga pagkakamali mo. O? Nakita mo? Cut. Tigil. Itigil mo ang paninisi sa iba. Alam mo, bugbog na yung pamilya mo eh. Ikaw yung nagdodroga, sino may kasalanan? Si misis o yung mga bata. O minsan naman, ikaw yung anak, wala ka nang ginawa kundi sisihin magulang mo. Itigil mo ang paninisi sa iba. Harapin mo ang iyong obligasyon. Sabi rito, unang Juan 1:8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin
ang katotohanan. Yan ang sabi ni paring Joel, di ba? Billy Joel, sabi niya, honesty is hardly ever heard. Kasi lahat tayo sinungaling. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, tignan mo lang. Huwag mo sabihin sinungaling siya. Okay? Lahat tayo, dinadaya natin ang ating sarili. Kaya kailangan tayo ay yan, sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. Bumawi ka. Ikaw rin, magpakatotoo ka. Alam mo yan ang gagawin ng Diyos. Tutulungan tayo. Ililista mo lahat ng nagawa mong mali. Okay. Lista mo ang mga pagkakamali mo. Pangalawa, itigil ang paninisi sa iba. Pangatlo, ihingi ng tawad sa Diyos. Napakahalaga na unang kilalanin natin sa sarili natin, mali ginawa ko. Ngayon at napatunayan mo, nakita mo, oo nga, mali. Ngayon ka pa lang, pwedeng maglinis. Ngayon, ihingi mo ng tawad sa Diyos yan. Sinasabi rito sa unang 1:19, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating, ulit, ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung ipapahayag natin. Kaya nga, napakahalaga na aminin muna natin sa sarili natin lahat ng pagkakamali. At ngayon nakita mo na sa biyaya ng Diyos, ito ang mga ginawa ko, ito mga mali, hingi mo ng tawad. Ano pangako? Sigurado, papatawarin ka. Ang hindi lang pwedeng patawarin ng Diyos ay mga kasalanan na hindi natin inaamin. Kaya napakahalaga, bigyan po natin ng oras ito. No? Pagkatapos na itong session natin ngayon, pag-uwi mo, punta ka sa isang lugar kung saan tahimik. Sabayan mo ng panalangin, saliksikin mo ang puso ko, Panginoon, isulat mo lahat ng sasabihin niya at ihingi mo ng tawad at tiyak na papatawarin niya. Yan po yung pangako niya. Mapalad ang malilinis ang puso. Isaiah 1:18, basahin natin. Sinasabi rito, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Gusto mo ba yan? Kapatid, sa totoo lang, iyan ang hinahanap mo. Iyan ang hinahanap ko. Alam mo, ako po'y nagdroga. Gaya ng kwento ko nung araw, ako po'y galing sa showbiz, no? Bisyo, no? Alam mo, nagsimula ako 12 anyos, gaya ng nabanggit ko, inabot ng 15 taon niya. Sa dami ng kalokohang ginawa ko, alam mo, nagpahirap sa akin para magtumigil yung konsensyang nagawa ko. Napakabait ng aking mga magulang, aking mga kapatid. Pero ginawan ko sila ng mali. Alam mo, kailangan tayo ay makalaya sa ating guilt, sa ating konsensya. Okay ba yon? Iyan ba'y gusto mo? Yan din ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Lista mo ang mga pagkakamali mo, itigil ang paninisi sa iba, pangatlo, ihingi ng tawad sa Diyos, at pang-apat, sabihin sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ano kahalagahan yan? Alam mo kapatid, kaya na nabanggit ko, meron ng isang barkada, no, kaibigan ko siya. Ako po'y nakarecover na nito, siguro mga 15 taon o 20 taon na ako nakaka-recover siya, humihingi ng tulong. Paano ba? Alam mo, isang araw lumapit siya sa akin. Brad, gusto ko magbago. Lahat ng pinagawa mo, ginawa ko na. Pero tuwing maalala ko yung ginawa ko sa anak ko, hindi ko kaya. Kailangan kong bumatak. Kailangan ko pamanhidin yung konsensya ko. Binabagabag ako ng konsensya ko. Alam mo kapatid ang ginawa niya? Meron siyang 2 anak na babae. Bata pa, siya nag-aalaga. Mahal na itong mga batang ito. Isang araw, siya po'y lango. Sabog na sabog sa bato. Napakalungkot. Alam mo, hinalay niya isang anak niya. Simula sa araw na yon, nilunod niya sarili niya sa droga kasi hindi niya malaman kung paano niya nagawang gawin sa kanyang mahal sa buhay yung kawalang hiyang ginawa niya. Nilunod niya yung sarili niya sa droga para mamanhid yung konsensya. Maring narito ka ngayon. Hindi ko alam kung ano ginawa mo. Ano yung kawalang hiyang ginawa mo dahil sa droga? Alam mo, pangako ng Diyos, kaya kanya linisin. Kaya niyang tanggalin lahat ng karumihan sa puso mo kung yan ay ipapahayag mo sa Kanya. Nung kami po yung nag-usap, isa lang sinabi ko sa Kanya, ang Panginoon Kristo ay namatay para sa lahat ng kasalanan mo.
Kahit anong kawalang hiya ang ginawa mo, sapat ang buhay ng Panginoon Jesucristo para bayaran ang kasalanan mo. Nung niya'y mainawaan ang sinabi ko sa kanya, doon pa lang po siya nakalaya. Tinanggap niya ang kapatawaran ng Panginoon. At nabalitaan ko, bumalik siya doon sa kanilang lugar, hinarap niya ang kanyang kaso. Kahit sabi niya, makulong man ako sa ginawa ko, ang importante sa akin, magkaroon ng malinis na puso. Kapatid, ano man ang nagawa mo, ang pinakamahalaga ngayon ay magkaroon ka ng malinis na puso. Sabi rito sa James 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pansinin niyo. Sinasabi rito, para tayong gumaling, ano gagawin? Tayo manalangin at ipagtapat sa iyong kapwa. Napakalaga po nun. Alam mo kung bakit? Pag pinagtapat mo sa isang tao ang kasalanan ginawa mo, yan po'y patunay na gusto mong maging accountable. Inilalagay mo yung sarili sa isang posisyon na ikaw nagpapasakop at sinasabi mo, gusto ko na talaga magbago. Inamin ko na sa sarili ko, inamin ko na sa Diyos at inaamin ko sa isang tao. Ito po'y warning. Huwag niyo po sabihin kahit kanino. Mag-ingat po kayo. No? Hindi dahil gusto mo na maging malinis, ipamamalita mo, wag. Mamili ka na isang taong matuwid. Isang taong matuwid. Isipin, isang taong may takot sa Diyos na mapagkakatiwala mo na hindi kayo pagchichismis. Na hindi kakalat ang iyong sikreto. Yan ay pinapanalangin. Ang tawag po dyan, accountability. Okay, tuloy natin. Lista mo ang mga pagkakamali mo. Pangalawa, itigil ang paninisi sa iba. Tanggapin mo ang responsibilidad mo. Pangatlo, ihingi ng tawad sa Diyos. Pangako ng Diyos, lilinisin ka niyan parang busilak. Pang-apat, sabihin sa isang taong mapagkakatiwalaan. At ang napaka-importante, yung pang-lima. Unawain mo, napatawad ka na. Patawarin na rin ang sarili. Minsan yan ang pinakamabigat Pinatawad ka na ng Diyos. Ikaw mismo, hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Panghawakan mo. Pag sinabi ng Diyos na pinatawad ka niya, malinis ka na. Jeremiah 31:34. Ano sinasabi rito? Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ano sinasabi ng Diyos? Kapatid, pag ikaw pinatawad ng Diyos, ang sinasabi niya, hindi lang napapatawarin kita, hindi ko na ulit babanggitin sa iyo. Itatapon ko na sa malayong malayo, hindi ko na gugunitain. Ang sinasabi niya, kinalimutan ko na ang lahat ng ginawa mo. Sa makatwid, kung ngayon kay hingi ng tawad, lahat na nangyari sa nakaraan, lahat ng kawalang hiya na gawa mo, sinasabi ng Diyos, hindi ko na babanggitin sa iyo yan. Kinalimutan ko na yan. Alam natin ang Diyos ay hindi nakakalimot, pero pinipili niyang kalimutan ang kasalanan natin. Bakit? Alam niya ang kalagahan na tayo magkaroon ng malinis na konsensya. Gusto niya makalaya ka sa mga nakaraan. Doon po tayo magsisimulang magbago. Sabi rito sa Roma 8:1, kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi na po tayo hahatulan. Alam niyo kung bakit? Ito, unawain natin. Ano ang kasiguruhan ko na ako'y pinatawad ng Diyos? Ano ang kasiguruhan ko na hindi nababanggitin ng Diyos? Na ako'y hindi nahatulan muli. Alam mo bakit? Si Kristo ay hinatulan para sa iyo. Yun po ang dahilan kaya siya pinako sa krus. Ang kasalanan mo at kasalanan ko, binitbit niya sa krus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya po'y namatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Siya po'y nabuhay muli para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, binibigyan ka niya ng bagong panimulain. Tinawag ka niyang anak. Alam mo kapatid, tayo'y anak na ng Diyos. Nagbago na ang ating pagkatao. Kaya minsan, sasabihin lang, kapatid, brother Tony, ikaw ba'y talagang nagbago na? O nagbago ka lang ng pwesto? Hindi kapatid, nagsimula ang pagbabago sa puso. Nung maranasan ko ang kalinisan na binigay sa akin ng Diyos, alam mo sinasabi ko sa sarili ko, ba't ba ako babalik sa pusali? Malinis na ako. Unawain mo kapatid ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay malaya na. Malinis ka na, pinatawad ka na. Huwag ka na bumalik sa pusali.
Lista mo ang mga pagkakamali mo, itigil ang paninisi ng iba, napatawad ka na, patawarin na rin ang sarili, ihingi ng tawad sa Diyos, sabihin sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ganyan po tayo ililinisin ng Diyos. Sabi po rito sa 2 Corinthians 5:17, kaya ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya pag ako, pupuntahan ng mga barkada ko nung araw, pare, takbadudel, batak tayo, tira tayo dito. Kapatid, hindi ko sila binabatos, pero sa puso ko, sinasabi ko sa sarili ko, Tony, hindi na bagay sa iyan. Bagong nilalang ka na. Alam mo, kailangan mo kilalanin. Bagong nilalang ka na. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, bago ka na. Hindi. Huwag mo sabihin magbago ka na. Sabi mo, bago ka na. Bago ka na nilalang. You are a new creation in Christ. Lumakad ka bilang isang anak ng Diyos. Alam mo kapatid, napakalaga na kilalanin natin yung bago nating identity. Bago nating katauhan. Dati tayo nasa dilim. Siyempre, ang gawain ng dilim, madilim. Lahat ng kawalang hiyaan, ginagawa natin. Pero ngayon, na tinanggap mo si Kristo, tayo inilipat sa liwanag. Nasan tayo? Nasan? Sa liwanag. Yan. Maliwanag ba? Maliwanag, kapatid. Ngayon, simula na tumanggap ka, makakalbo ka na rin. Hindi. Hindi po. Lilinaw ang iyong buhay. Magiging maliwanag ang iyong buhay. Kaya ikaw, nasa liwanag na. Hatiin mo sa gitna. Ito yung dati. Dating pagkatao. Ngayon, bagong nilalang. Bagong pagkatao. Nakuha mo, kapatid? Hindi mo kailangan bumalik doon. Binago ka na ng Diyos. At dala mo ang kalinisan ng kapatawaran ng Panginoon. Sabi rito sa Roma 12:2, dito po tayo magtatapos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Saan po nagsisimula? Sa pag-iisip. Magbago ka na ng pag-iisip. Tignan mo ng bago ang iyong pagkatao. Tignan mo na ikaw anak ng Diyos, kakampi ng Diyos, mahal ng Diyos. Kilalanin mo na may nangyaring bago. Malinis na ang iyong puso sapagkat si Kristo namatay, inilibing, nabuhay para sa iyo. Hindi lang para patawarin ka, kundi gawin kang bagong nilalang, bigyan ng bagong buhay. Yan po ang sipag, simula ng pag-asa. Sabi dito, bato. Ulit, bawal na gamot. Ayaw ko na, tutulong na ako sa pagbabago, O Diyos ko, sa biyaya at kalakasan mo. Itaga mo sa bato. Tayo po'y babaguhin ng Diyos. Manyayaan ko tayong lahat ay magsiyuko. Pikit natin mga mata. Manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan na ipinamahagi niyo sa amin ngayong araw na ito. Salamat sa iyong pangako na hindi lang kami patatawarin, kami po'y lilinisin din. Batid niyo po ang bawat isa rito, ang nilalaman ng aming puso't isipan ngayon. Hinihingi ko, Panginoon, na bigyan ng linaw at liwanag ang aking mga kapatid na makita nila ang tunay na katayuan nila. Para sa lahat na tumanggap sa iyo, Panginoon, kilalanin nila na ikaw kanilang Ama, sila ay iyong mga anak at sila ay lilinis na. Para naman dun sa mga tao nag-iisip pa, kung sila po ba'y pupunta na sa liwanag, tatanggapin ka, Panginoon, ngayon, bigyan mo kami ng pagkakataon. Kapatid ko, ikaw naririto at naunawaan mo ang ating pinag-usapan. At sinasabi sa puso mo, sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko yung kalinisan na yan. Gusto yung kapatawaran na yan. Gusto ko na makalaya sa kawalang hiyaang ginagawa ko. Kailangan ko ng kalinisan at kapatawaran. Maaari ba, kapatid, isuko mo ang buhay mo ngayon? Kung etong mensaheng ito'y naintindihan mo, isa lang ang katotohanan, kinakausap ka ng Diyos. Magpakumbaba ka, hingin mo sa Kanya na patawarin ka. Sino po rito, ngayong araw na to, ang gusto magsuko ng buhay sa Kanya, ng buhay niya sa Panginoon? Maaaring taas mo yung kamay. Lahat po yung nakapikit, wala nakatingin. Taas mo yung kamay bilang tanda ng pagsuko sa Diyos. Yan. Sige. Yan, nakikita ng Diyos yan.
Between you and God, kayong dalawa lamang. Sabihin mo sa Panginoon, sabayan mo ako sa panalangin, sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Kailangan ko pong malinisan. Ako puno ng karumihan at kasalanan, Panginoon. Kailangan kong mapatawad. Hinihingi ko, Panginoon Kristo, na ako'y linisin. Naniniwala ako. Sabi mo, naniniwala ako na ikaw'y namatay, inilibing at nabuhay muli para bigyan ako ng buhay na walang hanggan at para po ako ay mapatawad ay mapalinis. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Lord Jesus, pumasok ka sa aking buhay, ako'y patawarin at linisin. Sa pangalan ni Kristo, ako'y nananalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po.